ibabahagi sa inyo, Prof. Ana and mga kapartner, ito yung mga nakuha naman natin ng mga impormasyon kaugnay sa kung sino-sino nga ba ito mga opisyal ng pambansang pulisya ang inatasan dito sa tinatawag na, batay ito sa mga intel sources natin ha, merong binuo pala na Special Task Group. Okay, so ganito kahalaga talaga itong paghahanap nila dito sa arrest warrant, considering marami naman ng mga tawag nito, marami din ng mga ganihang kagaya nito ng mga cases din. Pero talagang ito pinaglaanan ng Special Task Group o STG Teknon. Kung di ako nagkakamali, ang Teknon ay isang Greek word na ibig sabihin ay anak. No? So ito yung napili nila na pangalan, no? At ibabahagi lang natin sa inyo dahil alam naman natin at ginigiit ng legal counsel ng KOJC na itong mga utos na ito sobra-sobra na, no? Pagmamalabis na, marami na rin tayong nababasa mula sa mga legal expert, no, na hindi na ito implementasyon ng arrest warrant. Kakaiba ito sa lahat ng implementation ng arrest warrant sa mga nakalipas, no, sa dami-dami sa dinami-dami ng mga arrest warrants na inimplement ng ating mga law enforcer. Bukod tangi po itong ganap, no, sa KOJC sa kanilang pagpapatupad kasi naging all-in-one, Prof. Ana at mga kapartner, ang implementation nito dahil hindi lang paghahanap ng tao, no, ang kanilang ginagawa, kundi pati mga gamit hinalughog na nila. Hindi na nila kailangan ng search warrant at iba pang mga permiso mula sa korte. Parang inisa nila dito sa arrest warrant. Di nga natin alam kung yung heartbeat nila ay galing mismo sa tao dahil hanggang sa kasalukuyan panay heartbeat pa rin yung ating naririnig, wala namang resulta, no? Meron silang sinasabi na meron silang mga intel forces pero hanggang sa kasalukuyan wala pa namang resulta yung kanilang intelligence o di kaya wala talagang intel, no? Kaya minsan napag-uusapan namin dito sa KOJC, mga kapatiran namin at sa mga nakakasalamuha din natin ay mga opisyal, paano kaya makakatakas sila dito, no? Kung talagang after mga ilang araw, mission failed pa rin sila, ano yung graceful exit nila, no? Pero hindi na tayo makikialam dyan kasi problema na nila yan. Ito pa yung magiging dagdag na maaring dagdag problema nila dahil talagang katakot-takot na mga kaso ang ihahain na talaga dito sa mga opisyal na ito. Lalo na kung doon sa mga nagsasabi na sumusunod lang kami sa utos, no? Ang tanong diyan, kung mali ang sinunod mong utos, ibig sabihin ikaw rin ay nagkakamali. 'Di ba? Kasi alam mo na mali ang utos tapos sinunod mo pa rin, nag-compromise ka rin, no? So baka after na ma-file ng case, baka hindi na makapagretiro ito ng matino. Malaki pa naman lalo na ngayon, malaki na yung sinasahod nila, Prof. Ana, dinoble ng Duterte administration. Sayang na sayang yan. Baka lalo na yung medyo mahaba-haba pa yung magiging karir nila sa pambansang pulisya, baka hindi na sila makaretire ng husto at talagang imbis na makapamuhay ng matiwasay after ilang dekada ng pagsisilbi bilang police official, baka mawala yan, no? So, etong nakuha natin ng mga impormasyon ay mga pangalan ng opisyal, no? As per intel natin, ulitin lang natin, ang pangalan ng mismong Special Task Group ay STG, Special Task Group Teknon. Okay? So ang commander mismo nito ay ang Regional Director ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III, no? Siya yung parang gumaganap na STG commander, no? Based ito sa mga impormasyon na nakalap at nakuha natin, no? So pwede nilang i-correct ito kung ito man ay mali at hindi totoo, pero nababasa ko kasi ito, meron tayong nakakuha tayo ng kopya at ang mga nasa ilalim niya ng mga opisyal na maaaring baka hindi na mag-retire ito ng matino at makapamuhay ng tahimik after pag-retire ay ang mga sumusunod. Ang kanyang assistant commander ay si Colonel Rolindo Sugilon. Okay?
At ang na-designate naman bilang ground commander, ang kasalukuyang hepe ng Davao City Police Office, si Colonel Hansel Marantan. Ang assistant ground commander naman ay ang Regional Field Unit 11, baka hepe ito or taga-CIDG kasi ito ng region. Walang iba kundi si Lieutenant Colonel Bernard Pagaduan. So ito yung mga top officials o leaders ng naturang Special Task Group, no? Kabilang din sa task group na ito, sa support staff, itong si Colonel Roel Flores. Ito ay naka-assign bilang reactionary standby support force supervisor, no? So ang isa pa sa kanilang support staff dito ay si Colonel Lito Patay. Kung di ako nagkakamali, ito yung naging 3 hours lang na naging hepe ng DCPO. After doon sinibak, pero nailipat yan siya sa regional office ng PNP, no? Diyan sa Region 11, sa Operations Division siya yung hepe. Pero si Colonel Lito Patay ang Head Secretariat at Operations, no? And sa intelligence naman, sa nakuha nating impormasyon sa Special Task Group ay itong si Colonel Christopher Bermudez. Okay? Tapos, iba pa sa kanilang special staff, itong si Major Catherine De La Rey, ang itinalaga naman nilang tagapagsalita, no? Ito yung hepe ng Public Information Office 11 sa kasalukuyan. Dati din atang spokesperson ito ng DCPO kung di ako nagkakamali, no? Sa legal naman nila, ang naka-assign dito ay si Colonel Obel Dahap Jr. Ito rin ay na-assign bilang hepe ba ng Regional Legal Office 11, no? Sa finance naman si Colonel Ana Lisa Makapinlak. Ito yung sa finance ng STG, siya ang hepe ng Regional Controller Division 11 kung di ako nagkakamali. Iba pa o ilan pa sa mga official under dito nga sa STG na ito ay ang mga provincial director ng iba't ibang police provincial offices, no? Itong si Lieutenant Colonel Randy Sambalod, ito ay na-assign bilang task unit sa SWAT ng STG, taga DCPO ito, Davao City Police Office. Si Colonel Joel Mendoza, Traffic Management. Si Lieutenant Colonel Padillo, sa legal naman ito. Si Colonel Rani Hachuela, siya ang sa investigation. Si Colonel o Lieutenant Colonel Noel Asumin sa CDM and arresting team. So siguro siya yung namumuno sa CDM, yung mga may daladalang kalasag at mga batuta, no? Si Colonel Giovanni Sibalo, siya yung sa Quick Response Team and Security. Sa medical naman, mismo yung yung hepe ng medical unit nila, si Colonel Maria Imelda Serrano, no, ang talagang nanguna dito. So kumbaga makikita natin dito mga matataas na official din, hindi lang sa Davao City kundi sa regional office ng PNP Region 11, talagang nanguna dito sa Special Task Group na ito. Talagang malakihan na operasyon ito, considering meron ding mga kagaya nito na mga kasong kinakaharap, no, sa iba pang mga akusado, no. Ito si Colonel Maria Imelda Serrano sa medical, nabanggit na natin yan. Si Major Joseph Iscoro ng EOD K9, si Colonel Emmanuel Kaalim, sa communication siguro ito kung di ako nagkakamali. Si Captain SF Campomane sa Human Rights, and sa WCPD sa Women si Captain JR Parcon, no? And sa iba pa nilang mga support unit ay itong si Colonel Julius Silagan. Baka ito yung kanina doon sa nag-iikot sa Bible School, si Julius Silagan. Si Sherwin Butil, Colonel Sherwin Butil, na-assign ito sa civil disturbance. Pero di ko lang alam bakit nakasama na siya dyan sa pag-iikot na rin. Si Colonel Alberto Lupas,
siya ang na-assign sa JMC Building at Cathedral. Si Benedicto Faco, Colonel ito, na-assign para i-secure daw ang private quarters ng mga members. Si Colonel Richard Badang, siyang na-assign sa Kingdom. As per dito sa ating nababasa ha, si Colonel Ferlito Jose Mejia, na-assign siya sa Gate 18 parameters. And ilan pa sa mga opisyal dito, si Lieutenant Colonel Butch Ian Minyosa, Lieutenant Colonel Josar Almaza, Police Colonel Solomon de Castilla, Colonel Alexander Serrano, Colonel Leo Ahero, Colonel Epe Rillo. Ito mga nababanggit natin, mga provincial director pala ito ng Davao del Norte, Davao Occidental, meron pang Davao de Oro, si Colonel Antonio Alberio. So sino na ngayon ang naiwan doon sa kanilang mga area of responsibility, no? Dahil nandito nga sila. So ang mga yon ang nasa ilalim ng Special Task Group Teknon. Kung saan ito ay pinamumunuan ni Nicolas Torre III. At dahil nga malaki ang paniniwala ng legal team ng KOJC na maling-mali ang kanilang ginagawang pagpapatupad ng arrest warrant, kasabay na rin ng mali na implementasyon, kahit na sabihin nilang sumusunod sila sa utos, basta sumunod sila sa utos na mali, mahahagip sila sa mga legal remedy na gagawin ng KOJC dahil sa kalabisan. Kung di ako nagkakamali, day 10 na sa kasalukuyan hanggang ngayong araw, at paulit-ulit na lang silang naglilibot sa mga lugar na nilibot at inikot at sinuyod na nila nitong mga nakalipas na araw, mga kapartner. Maraming mga insidente, kagaya na yung araw na ito, nagtangka sila. Hindi lang nagtangka, ipinuslit talaga nila yung mga bagay-bagay na hindi na idinaan sa screen, no? Idinaan nila sa isang gate doon sa tinatawag na Emerald, sa pinakaunang gate ito. At ako buong araw ko simula kahapon sa Gate 18 tayo, nagmamasig kasi more on doon. Pumapasok, lumalabas ang mga tao, na mga pulis, at lahat nilang kanilang magamit doon idinadaan kasi may malaking screening machine or x-ray machine doon sa area. Kaya nakikita natin kung ano yung kanilang mga ipinapasok, at kung ako nagkakamali, kasama yan sa mga negosasyon. Malalaman natin kung ano nga ba ang mga laman nitong mga bagay-bagay na ito. Doon, nung una, yung mahigpit pa itong pagsasara sa unang gate natin, sa lahat doon sila sa 18 na dumadaan, kumbaga, malalaman natin kung ano ang laman doon, no? Pero may pagtatangka pa rin na ipuslit ang mga bagay na ayaw nilang idaan sa screening machine or sa x-ray machine. Kaya nagtataka tayo, bakit ayaw nila na idaan itong mga bagay nito sa x-ray machine? Kailangan pang gumawa sila ng barikada, kaliwat kanan, doon sa gitna, papapasukin nila yung mismong mga gamit. No, ano ba ang kanilang inililihim? Akala ko ba rule of law, gusto nila ng matiwasay? Kaya nga, yung agam-agam, yung suspetsya natin na baka maglagay sila ng kung ano-ano dyan, magtanim sila ng kung ano-ano dyan, baka mangyari kasi may mga bagay na hindi talaga nila sinuri, like kagaya din kaninang umaga, pagbukas ng gate, gamit yung CDM units ng PNP, dumiretso hanggang sa Cathedral, bit-bit yung mga 3-4 na mga boxes yun, no? Dumidiretso yun na hanggang sa makapasok. So bakit hindi ito idinadaan? Meron na lang tayong nakukuha ang impormasyon na doon sa mga lugar na kanilang bantay sarado, na hindi talaga pinapadaanan, walang legal team na nakakapasok, walang taga KOJC, itong sa ibaba or sa basement area ng Jose Maria College, yung foundation, Jose Maria College Foundation. Ito yung isang paaralan na nalaman na lang natin via doon sa post ni Attorney Israelito Torion, ang lalim na pala ng hukay. Siguro mga isang palapag na siguro yung hukay nila doon. So ano